Ako po si Miss Winnie at ito ang ating unang kwento. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kyle. Ako po ay 30 anyos. Binata at isang simpleng magbubukid lang sa aming lugar dito sa Negros Oriental. Ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa asawa at biyanan naming kapitbahay na di umano'y napapabalitang aswang. Hindi ko naman kasi personal na nakitang nagbago po sila talaga ng anyo, pero alam ko at ramdam ko na marami silang lihim na tinatago na hindi namin kayang ipaliwanag. Sisimulan ko po sana ang aking kwento noong taong 2012. 18 anyos lang po ako ng mga panahon na yon. Bali nag-aaral pa ako ng 4th year high school noon. Wala pa kasi ang K-12 classes dati. Alas 5 ang oras ng uwian namin mula sa eskwelahan. Marami kaming naglalakad pa uwi. Siyempre dahil bukid, hindi maiiwasan ang magsabay-sabay na para mas masaya. Yung kalsada pa namang papunta dati sa eskwelahan namin ay pinag-uusapang tambayan daw ng mga aswang kaya pinakaiiwasan. Hindi naman ako matatakutin na tao talaga. Kaso lang kapag may namatay, ayun, kabado talaga ako. Kung ano-ano na kasi ang nai-imagine ko, lalo na kapag sinasama ako ni nanay na makilamay. Bali sa tabi ng kalsada lang kami nakatira. Yung bahay namin ay gawa sa kawayan ng dingding at yero naman po ang bubong. Wala pa kaming kuryente noon dahil medyo strikto kapag nagpapakabit. Ang daming requirements na hinahanap. May gasera naman na nagsisilbing ilaw namin sa madilim na gabi. Nag-aaral ako ng lessons namin nung gabing yon nang marinig ang hagulgulan sa tapat ng bahay, kinamang Waldo. Nagtataka ako kung ano bang posibleng nangyari. Bala ko pa nga sanang makiusisa kung hindi lang ba ako nagulat sa bigla ding pagsulpot ni nanay sa may pinto. Kyle, halika, samahan mo ko. Puntahan natin si paring Waldo. Namatay daw ang asawa niya. Wika sa akin ni nanay. Kaagad kong tiniklop ang notebook ko at itinabi ang ballpen. Mabilis sa alas 4 humawak kaagad ako sa damit ni nanay. Kahit binata na ako, hindi ko na maiaalis sa ugali ang pagiging clingy at malambing kay nanay. Palibhasa, ako ang bunso niyang anak. Nauna na pala si tatay sa tahanan ng aming kapitbahay. Nagulat ako kasi nag-iiyakan sina Grace at Dindo na mga anak ni Mang Waldo. Sa may kawayang sofa naman, nakahiga ang bangkay ng nanay nila. May iilan ding malapit na kaanak doon, mukhang naunang tawagan ni na Grace kanina. Kami naman kasi ay nasa tapat lang kaya imposible talagang hindi namin malalaman kaagad kung may komosyon sa kanilang bahay. Ang sabi ni Mang Waldo, inatake raw sa puso si Aling Nita. Nadatnan na nga lang nilang nakahandusay ang ginang sa banyo eh. May sugat din sa ulo na malamang yon ang dahilan ng ikinamatay nito. Nakisilip ako sa bangkay at nakita ko parang malambot ito, parang hindi patay. O namamalikmata lang ba ako nang mapansing may onas o katiting ng dahon ng saging na dumikit sa kanyang balat habang pinaglalamayan? Mapera ang mag-anak ni Mang Waldo kaya mabilis na naasikaso ang burol ni Aling Nita. Mga 3 araw lang siyang nanatili sa bahay nila at ipinalibing na kaagad. Pero hindi ko akalaing dito na ako makakapansin ng mga kakaibang bagay na bilang isang butihing kapitbahay ay hindi ko na sana dapat pa binibigyang pansin. Madalas kong makita si Mang Waldo na kumakain sa labas ng kanilang bahay. Ang mesang kainan kasi nila ay nasa bakuran lang, tsaka may ilaw naman sila kaya maliwanag talaga. Sina Grace at Dindo ay hindi na naglalagi sa bahay nila simula nung namatay ang nanay nila. Balita ko, hindi nila kasundo si Mang Waldo. Likas akong mausisa kaya hindi ko na kailangan pang magtanong. Nakakapagmasid ako. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay namin at nakumpirma ngang karne ang nilalantakan ni Mang Waldo. Malalaking hiwa ng karne. May dinuguan, may prito na atay at nakakadiri lang talagang langhapin dahil hindi man lang siya gumagamit ng bawang. As in malansang-malansang amoy na nakakarating sa aking kinaroroonan. Alam ko naman kasi na hindi ko na ito dapat pang pinakikialaman
Pero nariyan kasi yung kutob sa ikabuturan ng pagkatao ko na para bang may mali sa kanyang ginagawa. Minsan, naikwento ko kay nanay ang mga napansin ko. Nay, parang may kakaiba dyan sa kapitbahay natin. Parang ang weirdo lang niya. Palagi ko siyang nakikitang kumakain ng karne na siya lang mag-isa. Hindi naman sila nagkatay. Hindi ko din nakitang bumili ng karne sa tindahan. Pinandilatan niya ako ng mga mata at pinagalitan. Ikaw anak ha, kalalaki mong tao, tsismoso ka. Huwag mo nang uulitin yan kung ayaw mong mapabarangay. Tungayaw sa akin ni nanay. Napakamot na lang ako ng ulo ng mga panahong yun. Pero kung dati na pala akong nakakapansin, hindi ko lang lubos akalain ng ganong pangyayari ay mauulit na naman makalipas ang 3 taon. 21 anyos na ako nang maikasal na naman si Mang Waldo sa kanyang ikalawang asawa na pangalanan na lamang nating Lucy. Dalaga si Lucy kahit may edad na. Mabait at may magandang trabaho. Isa siyang teacher sa isang public school sa aming bayan. Palangiti, mabait at magalang. Namatsyagan ko ang lahat ng yun, lalo na nung ikasal sila ni Mang Waldo nung lumipat na sila ng nanay niya sa bahay ng lalaki. Nagsama sila bilang isang pamilya, kaso lang hindi sila biniyayaan ng anak. Para hindi naman sila gaanong malungkot, nag-alaga sila ng mga hayop kagaya ng baboy, kambing at baka. Sa pagkakaalam ko ay may 2 kapatid si Aling Lucy na sa syudad nakabase. Nagpupunta ang mga ito kina Mang Waldo tuwing may okasyon. Pinaka naintriga lang talaga ako nung umuwi ako mula sa taniman namin ng mais at maringgan sila na nagtatalo. Unang pagkakataong naranasan ko na may nakaaway si Mang Waldo dahil nga hindi nila ugali na mag-ingay at hindi sila sanay sa iskandalo. Dala ng may pagkatsismoso din ako, pinakinggan ko ang kanilang pagtatalo. Hindi nila ako napansin na lumibot sa mayayabong tanim nilang tubo. Sa pinagtataguan ko, mas malinaw kong naririnig ang kanilang pinagtatalunan. Umiiyak si Lucy na para bang ikamamatay niya ang bagay na yun na pinagtatalunan nila. Bakit naman kasi ganun, Waldo? Sabi ko naman sa'yo itira mo sa akin ang atay ng kambing na pinakatay natin. Bakit nauna mo pang kinain? Inis na wika ni Aling Lucy na sinagot naman kaagad ni Mang Waldo. Sumisinghot-singhot ang babae at mukhang nagpupunas na ng luha. Pambihira, para atay lang ng kambing nakikipagtalo ka sa akin. May iba pa namang partirya na. May puso, may dugo. Ganting sumbat naman ni Waldo. Humikbi na lang si Aling Lucy na binagsak ang pinupunasang plato. Hindi ko alam nung mga panahong yun kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Laman loob lang naman kasi ang pinagtatalunan nila. Kung tutuusin, maliit na bagay lang yun na pilit nilang pinalalaki. Kaya naman hindi na din ako nagtagal pa sa pakikinig. Kaagad na akong umalis, lalo na't natatanaw ko si Aling Pasing na nanay ni Aling Lucy na pauwi na rin galing sa taniman nila ng mga gulay. Pagkapasok ko sa bahay, kinausap ko si nanay. Sinabi ko sa kanya ang mga narinig ko. Umiling siya at nagkomento na wag ko na lang daw pansinin. Sa muli kong pagsilip sa bintana, nagulat ako na parang bati na naman sila kasi magkaangkas na sa motor at mukhang aalis. Hindi na sila nakauwi nung gabing yun kaya naisip ko na baka sa syudad sila natulog dahil may bahay din naman doon si Mang Waldo. Nang mga sandaling yun, alam kong si Aling Pasing na lang talaga ang naiwan doon dahil wala naman doon ang mga anak ni Mang Waldo sa unang asawa. Pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa mga kaluskos mula sa katapat na bahay. Ni hindi man lang ito kinahulan ng aso. Pero dahil ilang metro lang naman ang distansya ng bahay ni Mang Waldo, kahit nga mga yapak na ginagawa nila ay naririnig ko. Bumangon ako para malaman kung ano bang ginagawa ni Aling Pasing. Maliwanag ang buwan noon, bilog na bilog at malinaw kong nakikita sa kalangitan. Saktong napagawi ang tingin ko sa bahay ni Mang Waldo. Ang style nga po pala ng bahay nila ay parang kubo lang, pero mababaw ang sahig, bali may space sa ilalim o silong para sa mga alaga nilang manok.
Sa may hagdan, nakita ko si Aling Pasing. Nakadungaw doon sa ilalim. Napakunot noo ako. Para kasi siyang may kinakausap pero mahina lang ang boses niya, kaya kailangan kong mas lapitan pa siya. Nagkunwari akong naiihi at lumabas ng bahay. Maingat ako, halos hindi nga maririnig ang mga yapak ko. Nang makapwesto na ako sa lugar, narinig ko ang mga sasabihin niya, literal na kinilabutan ako. May kinakausap nga siya sa silong. Ang pinagtataka ko lang, bakit kailangan sa ilalim ng bahay nila Ron ang sino mang bisita nila? Bakit hindi pinatuloy sa loob ng bahay o kahit sa mesang kainan man lang para komportableng maupo? Sa dami ng tanong na naglalaro sa isipan ko, isa lang talaga ang pinakatumatak sa diwa ko. Yon ay nang lumipad ang kausap ni Aling Pasing. Ikinampay ang may kalakihang pakpak at saka nawala. Natulala ako sa aking nakita. Hindi ko masabing ibon ang nagmamay-ari ng pakpak na yon dahil napakalaki ng bultong hugis tao ang nakita kong anino sa iniwan niyang pwesto. Imbis katatapos ko nga lang umihi ay naihina naman ako at sa pagkakataong yun nabasa na ang suot kong shorts. Pagtayo ni Aling Pasing ay halos tawagin ko na ang lahat ng santa at santong kilala ko nang lumingon-lingon siya. Para bang sinisigurado niya na walang nakakita sa ginawa niya. Dasal ko nga rin lang talaga na wag niya akong makita. Halos hindi ako huminga para lang pati pintig ng puso ko, wag na niyang marinig pa. Pumasok si Aling Pasing sa bahay nila at saka ako nakahinga ng maluwag. Kaagad akong pumasok din sa bahay at ginising sina tatay. May pagkamahilig ang ama ko sa kababalaghan kaya nakinig siya sa kwento ko. Kaso lang, sapak naman ang inabot ko kay nanay. Pareho daw kami ni tatay na mahilig pumasok sa gulo. Kung may makita man daw kami, dapat ay tahimik lang. Huwag nang magsalita ng magsalita at kadalasan kung sino pa daw ang huling nakakaalam ng balita ay siya pang kawawa. Lahat kasi ng binawas at dinagdag sa kwento ay sa taong yun na nga ibibintang. Nangatwiran ako kay nanay at sinabi kong totoo talaga ang nakita ko. Ang sabi niya, kahit na daw, kung may mapansin man akong kakaiba sa mga kapitbahay namin o sa kahit na sinong tao, mas mabuti pa raw na wala akong pagsasabihan. Hindi ko na din kinulit pa si nanay, kahit sa totoo lang para naman talaga siyang may nalalaman. Kinaumagahan, naging bisita namin si Tom. Isang magbubukid na kaklase ng isa sa mga ate ko nung high school. May mga galos at kalmot siya sa katawan. Nagulat kami nang isalaysay niya na pinasok daw siya ng aswang kagabi. Ayon sa kanya, sa may lutuan pumasok ang aswang at pilit siyang inaabot. Ilang beses na raw siyang binabalikan Ikatlong pagpapakita muli ng aswang sa kanya kagabi, kaya hindi na niya napigilan ng sarili at napilitan na siyang lumaban. Gamit ang punyal, sinaksak niya ang aswang sa dibdib, kaya timbuwang ito sa kanyang harapan. Nagulantang siya nang matamaan ng liwanag ng buwan ng mukha nito. Nakilala niya ang babaeng aswang bilang si Aling Lucy. Balak na daw pala siyang tapusin ito kaya inunahan na niya. Sugatan ng aswang ng lisanin ng bahay nila. Hindi kami makapaniwala sa aming mga nalaman. Parang imposibleng maging aswang si Aling Lucy. Sa bait nito at galang, ni hindi nga ito makabasag ng pinggan. At dahil malilate na ako, nagpaalam na ako sa kanila na pupunta na sa paaralan. Paalis na ako papuntang eskwelahan nang mamataan ko si Aling Pasing na paalis na ng bahay nila. Parang tutungo na naman siya sa taniman ng gulay, kaya naisip kong pumuslit sa may bakuran nila para lang silipin kung ano ba ang meron sa silong. Malapit na ako nang may marinig akong ingay ng kung anong nilalang sa ilalim ng sahig nila. Parang tunog ng ibon na parang atungal. Sigurado ko, atungal ng sigbin ang narinig kong nasa ilalim ng bahay nila. Ang mga tinatawag na sigbin ay kawangis ng kangaroo na alaga ng mga aswang. Palaging nakatuwad ang mga ito at pabaligtad kung tumingin sa tao. Hindi ko na napagtakhan kung meron sa bahay nila ang ganong klaseng nilalang dahil nakatambak ang uling at kalabasa sa tabi-tabi na alam kong kinakain ng nilalang na ito.
Sila ang naghahanap ng mabibiktima bago nila ito ipaatake sa amo nilang aswang. Sinubukan kong tumawid pa sa privacy ng pamilya dahil naniniwala ako na wala naman talaga sila doon. Kaya ganun na lamang ang pagkataranta ko nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Aling Pasing. Animoy nahihintakutan. "Boy, teka! Trespassing na yung ginagawa mo ah! Bakit ka pumasok dyan?" Sunod-sunod pa nitong wika kaya hilaw akong napangisi sabay hanap ng rason na pwede kong idahilan. Mabuti na lang nasabi ko sa kanya na may nakita kong ahas na pagapang-gapang sa kalsada at pumasok sa ilalim ng bahay nila. Kaya ako nakalusot. Tumangutango na lamang si Aling Pasing sabay sabing buti daw at hindi ako natuklaw. Ewan ko ba, parang iba naman ang nais niyang ipahiwatig nung mga sandaling yun. Kaya nahihiyang nagpaalam na ako at dumiretso na sa eskwelahan. Hindi ko na nabigyang pansin pa ang pagbukas ng pinto at paglabas ni Mang Waldo na naroon lang pala sa loob at mukhang alam na ang ginagawa ko. Kinahaponan, ibinalita sa akin ni Nanay na patay na daw si Aling Lucy. Basta na lang daw hinimatay habang nagsi-CR sa isang kainan at kailangan daw naming makilamay ngayon dahil wala naman silang ibang makakasama, sina Mang Waldo lang at Aling Pasing. Sa totoo lang, naguguluhan na ako sa mga pangyayari. Paanong namatay ng ganun lang si Aling Lucy? Gayong tingin ko naman sa kanya ay malusog at malakas. Mas lalong sumama nga ang duda ko na aswang nga si Aling Pasing. Ang tanong, alam ba ito ni Mang Waldo? At paano naman ang biglaang pagkamatay ni Aling Lucy? Para nga makumpirma ang hinala ko, sumama ko kay Nanay sa katapat na bahay. Sina Tatay naman ay abala sa pagpipintura ng kabaong na paglalagyan ng patay. Hindi pa kasi uso sa amin noon ang magpaembalsamo ng namatay na kaanak. Kaya kinabukasan, ililibing na din daw kaagad si Aling Lucy. Ibang-iba sa ginawa sa unang asawa ni Mang Waldo na si Aling Nita, na pinaembalsamo na daw niya pero sabi naman ng mga anak niyang nakakwentuhan ko, hindi raw talaga dinala sa punerarya noon ng nanay nila. May nagpunta lang daw na tao sa bahay nila at tinurukan ng gamot ang bangkay para wag mamaho. Kakaunti lang ang nakikipaglamay. Siguro mga malalapit na kaanak lang tapos kaming kapitbahay. Nariyan si Grace at Dino. Si Aling Pasing nakapagtatakang abala sa kusina at parang hindi naman malungkot. Naisip kong magmatsyag habang nakikipag-usap si Nanay. Nagkunwari akong naiihi kaya naituro sa akin ang banyo. Binati ko pa nga si Aling Pasing na noon ay nasa lutuan. Para bang may hinahalo sa malaking kaldero. Habang kunwaring nagbabawas, narinig ko ang mga yabag ng paang papunta sa kusina. Maya-maya pa ay nagsalita ang bagong dating na nakilala ko bilang si Mang Waldo. "Nay, naitago niyo ba?" Tanong nito na ikinakunot ng noo ko. Pero sumagot si Aling Pasing. Pabulong nga lang ngunit abot naman sa kinaroroonan ko. "Ang alin, anak?" "Yung kinuha ko po sa katawan ni Lucy. Baka naman inasinan niyo yun ha?" "Eh bakit ko naman aasinan? Paano natin kakainin kapag may asin?" Angil ng ginang. "Naninigurado lang. Eh nasan nga?" Tanong ni Mang Waldo. "Oo, nasa pitsil sa may banggera. Yung kulay blue. Huwag ka na lang maingay baka marinig tayo. Nasa loob pa naman ng banyo si Kyle." Wika naman ng matanda. Napalunok ako habang iniisip ko kung ano bang kanilang pinag-uusapan. Mabuti na lang walang tao nang makalabas na ako. Tila ba may boses na bumubulong sa akin na tumbukin ko ang banggera. Nasa sulok yon at hindi kaagad nalalapitan ng kahit sino. Kabado kong sinilip ang laman ng pitsyel na kulay blue. May malaking atay sa loob nun na sigurado kong hindi atay ng baboy o kambing at maski na nga ng kalabaw o baka. Dahil nga nasa klase namin ang tungkol sa pag-aaral namin sa mga internal organs, nahihinuha kong atay yun ng tao. Dagdag pang lumukod kaagad sa aking pagkatao ang matinding lansa kaya naman nagmamadali akong inilapag ang pitsyel sabay labas ng kusina. Nagtatakbo ako palabas at doon nagsuka. Nagtaka sina Nanay at Tatay sa akin pero hindi ko naman sinabi sa kanila ang dahilan.
Siguradong mapapagalitan ako kapag nalaman nila. Sa may sagingan ako dumuwal dahil nakakahiya namang magkalat sa bakuran ng aming kapitbahay. Medyo nahimasmasan na ako nang marinig kong may tumawas sa aking likuran. Parang nangaasar na parang nangungutya. Paglingon ko, nakita ko si Aling Pasing. Parang ewan na nakalagay ang magkabilang kamay sa likuran at isinasayaw-sayaw ang katawan, kagaya ng madalas kong makita sa mga bata. Kayo po pala, Aling Pasing. May kailangan po ba kayo? Tanong ko sa kanya na mas ikinalawak ng kanyang ngisi. Umiling-iling ang ginang sabay turo sa sagingan sa aming harapan. Wala naman. Napansin ko lang. May kasukat kang katawan ng saging dyan sa unahan eh. Parang inihanda talaga. Dahil sa kanyang sinabi, binigyan niya lang ako ng ideya tungkol sa kung ano ang tunay niyang pagkatao at kung ano ang talagang ginagawa nila. Ngayon, alam kong hindi lang basta hinimatay si Aling Lucy at hindi na nagising. Pinatay siya dahil sarili niyang pamilya ay inatake na ng gutom. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya nang pumasok ako ng bahay nila. Nanginginig na nakasulyap ako sa kabaong. Naitanong ko sa aking sarili kung si Aling Lucy pa ba ang nasa higaan o naglalamay na lang ba kami sa katawan ng saging. Dala ng matinding pagdududa, tinulak ko ang bangkay. Nagulat ako nang gumulong-gulong ang bangkay kahit na dapat ay naninigas na ito, malamig at mabigat. Mabuti na lang din naabutan ako ni Nanay. Literal na kinurot niya ako sa singit at hinila ako palayo sa kama. Kyle! Lintik kang bata ka. Ano bang ginagawa mo? Mapapalayas tayo dyan sa ginagawa mo eh. Pinata ka na. Para ka pa ding isip bata. Pati ba naman sa bahay ng iba ay ipapahiya mo ko? Nanggagalaiti nitong wika. Mabuti na lang talaga walang nakakita sa ginawa ko. Pero hindi ko man nasilayan ang lagim na isinasagawang lamay ni Aling Lucy. Isa lang ang natitiyak ko. Hindi na nga si Aling Lucy ang pinaglalamayan namin. Bago pa man may makarinig, pinauwi na ako ni Nanay. Natatakot ako sa aking natuklasan kaya nakipagmatigasan ako na uuwi lang ako kung sasama siya o si Tatay. Tsaka hindi ko sila pwedeng iwanan sa bahay ng magbiyenang aswang. Kinabukasan nga, nailibing na kaagad si Aling Lucy. Walang umiiyak o nalulungkot. Parang naglibing lang sila ng aso. Nagmamadali pa ngang umuwi pagkatapos ng pagsesemento ng puntod. Hindi na din napamisahan ang kawawang ginang dahil nga hindi naman sila Katoliko. Wala akong ibang ginawa kundi ang matyaga ng magbiyenan kahit sa bahay nila. Kagaya ng nangyari nung namatay ang unang asawa ni Mang Waldo, nakita ko na naman siyang may kinakain. Malalaking hiwa ng karne. Hindi ko naman nabalitaan na nagpakatay sila katulad ng madalas na ginagawa nila. Hindi ko din nakita na kumakain ng malalaking hiwa ng karne ang lalaki sa ibang okasyon pero bakit napaka-timing naman yata ng pagkain niya ng ganun. Hindi naman siguro nila kinatay si Aling Lucy na sana talaga wag na wag nilang gagawin kahit wala na ito. Hindi ko pa naman makakalimutan ng sinabi ni Aling Pasing na may kasukat akong katawan ng saging sa likod ng bahay nila. Wag na wag siyang magkakamaling saktan o galawin man lang ako. Kinumpronta ko si Nanay kahit ilang beses na niya akong napagsabihan. Sa bandang huli, napilitan siyang magtapat na usap-usapan daw sa bayan ang pagiging aswang ng magbiyenan. Ang totoo niyan, hindi pa man na ikakasal sina Aling Lucy at Mang Waldo ay aswang na daw talaga si Mang Waldo at ito pa ang pinagdududahang pumatay sa asawa nito. Si Aling Pasing naman kinatatakutan din sa kanilang bayan dahil sa taglay nitong reputasyon na isa daw mangkukulam pero kumakain din ng mga laman loob. Kaya para mailayo daw ako sa kapahamakan, mas maigi nang iwasan ko na lamang ang nasabing mag-anak. Lumipas ang 3 buwan. Wala na akong napapansing kakaiba sa kapitbahay. Naging busy na din ako sa pag-aasikaso ng aming mga project sa eskwelahan. Nagkataong umuwi si Ate Connie dahil birthday ko noon. Isinama niya ang mga pamangkin ko, sina Jel na 12 anyos at Kira na 8 anyos. Malilikot ang mga bata at palaging may kinakalikot kaya hindi masaway-saway ni ate.
Dahil nga tradisyon na sa aming probinsya ang magtsikahan ng walang humpay tuwing nagkikita-kita ang mag-anak, nautusan ako ni ate na bantayan ang aking mga pamangkin. Silang dalawa ni nanay ay parang magkumaring ang tagal na hindi nagkita kaya hindi maawat yung mga bibig sa kasasalita. Wala akong choice noon kundi sundan ang dalawang bulinggit. Hindi nila kabisado ang bukid at baka kung saan sila makarating. Mamaya si Aling Pasing o Mang Waldo pa ang makakita sa kanila, naloko na talaga. Binabantayan ko lang sila sa may kalsada habang naglalaro ng tinda-tindahan. Mga tuyong dahon yung ginagawa nilang pera, tapos mga basura ng binili naming mga biskwit, lata at noodles ang kunwaring paninda nila. Nagbabasa ako noon ng libro nang maulinigan ko ang boses ni Aling Pasing kaya napaangat ako ng tingin. Kinakausap niya ang mga bata. Hilaw akong napangisi sabay kamot sa aking ulo at sumabat na nga ako sa kanilang usapan. Aling Pasing, mga pamangking ko ho yan. Wika ko na ikinatango naman ng matanda. Natutuwa lang ako, iho. Ang tataba kasi ng mga pamangkin mo. Wika nito kaya napamulagat ako. Kahit matanda na si Aling Pasing, nagulat talaga ako nang masaway ko siya. Sinabi ko na wag niyang pinupuri at pinagmamasdan ang mga pamangkin ko dahil baka mabati. Alam kong wala na siyang ibang sinabi pero nagulat ako nang umatungal ng iyak si Kira kaya napilitan akong tumayo at kinarga siya. Dinala ko papasok sa loob sabay tawag kay Jel na pumasok na din kaagad. Kinagabihan, nilagnat ng todo si Kira. Nagkagulo kaming lahat dahil nagkumbulsyon ng bata at hindi naman alam ni Ate Connie ang gagawin. Aniya, bigla naman daw ang pagkakalagnat ni Kira. Tapos may itinuturo daw itong kung ano sa bubong kaya ganun na lang ang pagkataranta ni ate. Sabi niya, ganito din daw ang nangyari sa pinsan ni Aling Lucy sa syudad na kapitbahay nila. Nilagnat ng husto si Aling Emma matapos kausapin ni Aling Lucy. Matapos ang usapang yun, nagwala na raw ang dalaga. Palagi nitong isinisigaw na nakita niya raw na nagtransform ang pinsan niyang si Lucy at naging aswang. Kaso lang, hindi raw kinaya ng katawan ni Lucy ang pagayanggaw kaya ayun, namatay. Kinilabutan talaga ako sa nalaman ko. Napakarami ng alalahanin ang gumugulo sa isipan ko. Pero ng mga sandaling yun, galit na si tatay. Hawak ang itak, lumabas siya ng bahay at hinamon ng aswang. Wala naman kaming kasiguraduhan kung sinong aswang ba ang gumagambala kay Kira. Pero hindi naman kami papayag na saktan niya ang kung sino man sa mga pamangking ko. Kumuha ko ng asin at sinundan si tatay. Nagulat na lang ako nang maabutang may dumadaluhong nasa kanya. Isang nilalang na may malaking katawan at maitim na balat, may mahahabang kuko at magulong buhok. Kahit sa dilim, nakikita ko ng malinaw ang nanlilisik na pula niyang mga mata. Marahil yun na nga ang aswang. Pasigaw akong lumapit at sinaboy ang asin na hawak ko. Umatungal ang aswang pero hindi yun sapat. Parang ang nangaasar lang ang aswang at hindi man lang nasaktan. Nataranta ko nang makitang sinakal niya si tatay. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko at pinangalanan ko ang aswang. Ang sabi ko, "Aling Pasing, magkapit-bahay tayo. Wala naman sanang traiduran." At binitiwan ng aswang ang tatay ko. Umangil ang aswang at ako naman ang kanyang binueltahan na hindi naman siya nagtagumpay. Sa halip, nagawa kong gumulong ng daluhungin niya ako. Kaso lang dahil mas malakas nga sa akin ang aswang, nagawa niya akong kalmutin. Hindi nagustuhan ni tatay ang nangyari sa akin, kaya kaagad niya akong tinulungan. Ilang beses niya ding hinampas ng itak ang aswang na nakakagulat lang dahil hindi man lang ito tinatablan. "Ang kapal ng balat ng hayop na to ah!" Angil ni tatay at kinuha ang kanyang langis na sabi ay pangontra daw sa mga aswang. Binuhos niya ito sa mukha ng nilalang kaya napasigaw ito. Nakita ko nang umalis ang aswang para sana tumakas. Kaso lang may isa na namang dumating at pinuntiryang kalabanin ang umatake sa amin. Base sa nakikita kong bulto ng katawan nito ay isang lalaki ang aswang ang dumating.
Para kaming nakakita ng palabas sa telebisyon ng tila ba mga hayop na nagbubungguan ang mga aswang at nag-uungulan. Kahit na pareho silang nakakatakot, alam kong ipinagtatanggol kami ng aswang na bagong dating. Umatras kami kaagad at nag-impake. Walang naiwan sa bahay nang magdesisyon kaming dalhin sa albularyo si Kira. Iniwan namin ang dalawang aswang na nagpapatayan at halos hindi na kinilala ang isa't isa. Kahit naman kasi nasa anyong aswang sila, alam namin na sila ay walang iba kundi ang magbiyanan na si Mang Waldo at Aling Pasing. Pagdating sa albularyo, tinawas kaagad si Kira. Tama nga ako, may kinalaman ang aswang sa pagkakalagnat niya. Binalak daw palang kunin ng aswang ang aking pamangkin dahil kinurot-kurot na daw ito ng aswang. Hintakot kong kinausap si Kira na noong mga sandaling yun ay nagkamalay na. Sabi niya, totoo daw na kinurot siya ni Aling Pasing. Mataba raw kasi siya at makinis. Tapos kasya daw siya sa kaldero nila. Yon ang dahilan kung bakit siya umiyak dahil natakot siya. Sinigundahan naman ni Jel ang sinabi ng kapatid. Sabi pa nga daw ni Aling Pasing, ang saya daw siguro ng buhay nila kung palaging may dumarating na matatabang batang gaya nila. Baka raw hindi na nila kailanganing lumipad para lamang mabusog. Sobrang kinilabutan ako sa aking mga nalaman. Idagdag pa ang impormasyong ibinahagi sa amin ni Tom noong nakaraang buwan at ang mga nakita ko maging ang kinwento ni Ate Connie. Kumpirmado ngang mga aswang ang kapitbahay naming magbiyanan. Humingi kami ng advice kay Mang Agustin na isang albularyo sa kung ano ba ang pwede naming gawin. Aniya, hindi namin kayang labanan ang mga aswang kung wala kaming yamyam o orasyon kaya mas mabuting palayasin na lang daw namin ang mga ito kesa makapambiktima pa. Pinagmasdan ni tatay si Mang Agustin na animoy may dalawa itong ulo. Para naman kasing ang daling gawin yun, nauna pa nga yatang tumira si Mang Waldo sa lugar na yon kesa sa amin eh. Aniya, hindi na daw namin gagamitan ng pilitan o puwersahan ang pagpapalayas sa kanila. Ang magagawa lang namin, maghanap ng bugok na itlog at parmesan daw ito ng badyaw o biga, isang klase ng halamang may pagkakahawig sa gabi. Makating-makati raw ang halamang ito na walang sino man ang nanaising makahawak man lang dito. Kailangang ibaon namin ang mga yon sa loob ng bakuran nila. Kapag naisagawa na namin ang lahat ng maayos, subukan lang daw naming makiramdam at totohanan daw ang gagawing pag-alis ng dalawa sa kanilang tinitirhan. Gumaling din naman kalaunan si Kira at nakauwi na sila Ate Connie sa syudad. Kami na lang ulit ni nanay at tatay ang naiwan sa bahay. Hindi naman namin magawa ang sinabi ng albularyo, lalo na't hindi na rin naman nila kami pinapakialaman. Sa katunayan, halatang iniiwasan kami ng dalawa. Kapag tinitignan ko naman ay nahihiya at kaagad na nagtatago saan man sila makasiksik para makapagtago lamang. Parang wala na ding rason kung papakialaman namin sila, gayong mukhang patas na din naman kami pagdating sa gantihan. Yung asin at langis na binuhos namin sa mukha ni Aling Pasing, nakikita ko sa kanyang itsura. Para siyang napaso sa kumukulong tubig. Buti na din sa kanya yon. Yan ang napapala ng mga aswang na masyadong masiba na pati mga kapitbahay ay hindi na kinikilala. Pero nakakagulat lang ang mga nangyari ng sumunod na mga buwan. Sunod-sunod ang namamatay sa aming lugar. Walang maipaliwanag na dahilan. Kesyo na stroke lang daw at inatake sa puso. Itong latest na namatay, sumakit lang ang tiyan. Pero kapag napapadalaw na kami sa mga lamay, lahat po sila ay may kwento. Kesyo nakipag-usap pa ang mga biktima kahit sino kina Aling Pasing at Mang Waldo bago pumanaw ang mga ito. Pero sa isipan ko, pumanaw ba talaga? Dumagdag pa sa alalahanin namin ang biglaang pagkasira ng bait ni Tom. Hubad-baro itong naglalakad sa kalsada. Sinasabing hindi raw patay ang mga taong nilibing namin. Mga katawan lang daw yon ng saging. Ang tunay na mga katawan ay nakagapos sa madilim na taguan ni na Aling Pasing sa ilalim ng lupa. Isa-isa raw kinakatay kapag nakakaramdam na sila ng gutom.
Naaalarma kaming lahat noon. Sino ba naman ang hindi? Lalo na't sa gabi ay ilang beses na bumabangon si nanay dahil para daw siyang may naririnig na umiiyak o humihingi ng tulong sa katapat na bahay. Palaging sinasabi ni tatay na guni-guni niya lang daw yon at hindi dapat siniseryoso. Ang kaso lang, mas tumindi ang hinala namin na may kinalaman nga sina Aling Pasing at Mang Waldo sa mga nangyayari dahil madalas namamataan ang lalaki sa madidilim na bahagi ng tulay o sa kalsadang likuran na tinatawag naming sangangdaan. Palagi siyang may dalang blade at itak. Minsan napapaisip ako, bakit madalas siya doon tuwing hating gabi? Tsaka aanhin ba niya ang blade? Doon ba niya itinatago ang mga biktima nila pagkatapos tagain? Halos wala na kaming matinong tulog sa tuwing may nasasagap na balita kami sa labas. Kaya muli akong nakipagkita kay Mang Agustin at tinanong sa eksaktong panuto kung paano gagamitin ang badyang at bugok na itlog. Hindi alam ni nanay at tatay ang hakbangin kong ito at wala na akong balak pa na ipaalam. Baka kasi pigilan pa nila ako at masira ang mga plano ko. Mabuti na lang hindi naging maramot ang matanda sa pagpapaalam sa akin ng tamang instructions. Sa katunayan, binigyan pa niya ako ng orasyon na sinulat sa papel na hindi ko na raw kailangan basahin pero isasama sa paglilibing ng mga bugok na itlog at halamang badyang para mas epektibo ang gagawin ko. Kinaumagahan, hinintay ko nang umalis si tatay papunta sa bukid. Si nanay naman maglalaba raw kaya nagkunwari akong masama ang pakiramdam kaya hindi na niya muna ako pinilit na patulungin. Pasulyap-sulyap ako sa bintana. At nakitang paalis ang magbiyanan pasakay ng motorsiklo. Mukhang pupunta sila sa bayan para mamili ng mga gamit sa bahay. Tamang-tama na walang makakakita sa gagawin ko. Sa dami ng tsismis na nakarating sa amin na si Mang Waldo raw at Aling Pasing na lang ang nagkatuluyan, walang masasagwa pa sa kaalaman namin na sila ay kumakain ng tao at pareho silang nagkasundo na piliin ang maging aswang. Ito lang talaga ang pinakaayaw ko dahil hindi pala totoo ang kasabihang mas maigi ng may kapitbahay na aswang kesa sa magnanakaw. Dahil ang aswang pala kapag kumati ang lalamunan, dadaluhong na lang bigla para may maipantawid gutom sa kumakalam na tiyan. Nang masigurado kong ako na lang ang naroon ay kaagad kong tinawid ang distansya ng bahay namin papunta sa bahay nila. Wala nang hintu-hintu pa nang magkalkal ako ng lupa at agarang itinanim ang badyang pati na ang bugok na itlog na nakuha ko sa kulungan namin ng manok. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilisan ko pa itong tinakpan tsaka ako nagmamadaling tumalon patawid sa aming bahay. Kinakabahan at pawisan akong nakahinga ng maluwag. Akala ko talaga mahuhuli na ako pero napagtanto kong mukha pala akong magnanakaw sa ginagawa ko. Kinahapunan, kampante akong nakapwesto sa balkonahe namin habang umiinom ng kape. Nakita kong dumating na ang magbiyanan. Saktong kalalapit lang din ni nanay sa akin. Siya man ay nagtataka na makitang balisa ang dalawa habang palakad-lakad sa bakuran. Parang may hinahanap. Napangisi ako. Ang nailibing kong bugok na itlog ang hinahanap nila. Yun ang alam ko. Pero nakahalo ito sa mga halaman nila kaya hindi nila yun mabunot kaagad. Nagdududang tumingin sa akin si nanay. Tinanong niya ako kung may kinalaman ba ako sa nangyayari pero ngumisi lang ako. Si tatay na alam na ang nangyari ay nakipag-apiran na lang sa akin sabay sabing napakatapang ko raw para gawin ang sinabi sa akin ng albularyo. Lumipas ang 2 araw, inalok ni Mang Waldo sa isang kakilala niya ang lupain niya kasama ang bahay. Nagkaroon kaagad ng bilihan at umalis sila nang hindi man lang nagpapaalam. Marahil hindi na talaga nila magawang magtagal sa bahay nila dahil sa pangangati at pagkalanghap ng mabahong amoy ng bugok na itlog. Huling balita namin, nasa kabilang bayan nakahanap ng bagong pangkabuhayan sina Mang Waldo. Dasal namin, wag na sana silang mambiktima pa. At itigil na nila ang pang-aaswang. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig at more power po sa inyong channel.
Heto naman po ang ating ikalawang kwento. Magandang araw po. Ako si Elena, 34 anyos, isang tindera ng isda dito sa aming lugar sa Bai City. Isa po akong byuda. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong 3 taon na po ang nakakaraan. Bali ang trabaho ng aking yumaong asawa ay tricycle driver po. Tapos nag-aaral pang pareho sa elementarya ang 3 kong anak. Maayos naman ang buhay namin kahit minsan may mga pagkakataong talagang nasasaid ang budget namin sa pang-araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit kailangan naming kumayod. Dahil maraming gastusin sa eskwelahan kahit elementarya pa lamang. Maraming projects at kung ano-ano pang expenses na kailangang pagkagastahan sa bahay at personal na pangangailangan. Kasama ko sa pagtitinda ang aking nanay na itago na lang natin sa pangalang Aling Danya, 59 anyos, biyuda at nakatira na din sa aming bahay. Aminado po ako na kahit pa noong pagkatapos ng kasal namin ng aking asawang si Banjo ay hindi na talaga sila magkasundo ni nanay. Madalas silang magbangayan at magparinigan, lalo na't itong nanay ko ay hindi talaga papatalo sa debatehan at paangasan ng katwiran. Ang mahalaga lang naman, lagi akong nasa tabi nila para mapagsabihan sila at mapigilan sakali man na magkapisikalan. Hindi ko naman magawang pagsabihan ng medyo maaanghang din ang aking nanay kapag sobrang naiimbierna na ako sa away nila. Natatakot kasi talaga ako sa kanya. Lingid sa kaalaman ng nakararami, marunong mambarang ang aking nanay. Isang matagal ng lihim na kahit kailan ay hindi ko pinagsasabi sa kahit na sino maski sa aking asawa. Ayokong husgahan niya kami at gamitin niya itong rason para iwanan niya ako. Nagtatrabaho naman kaming 3, kahit yun na lang ang gawin naming pakonsuelo sa mga pagkukulang namin bilang isang buong pamilya. Isa pa, kapag may kinikita si nanay sa kanyang pangungulam, ibinibigay niya sa akin para may panggastos ang mga apo niya sa eskwelahan. May maipambabayad kami sa kuryente, tubig at pwesto namin ng isda sa palengke. Ang problema nga lang itong si Banjo. Kapag nalalasing po kasi siya, madalas kaming nagkakagulo. Nagwawala siya at nagpaparinig ng kung ano-ano kaya nga nagagalit ako sa mga kasamahan niyang naglalasing. Baka kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi nila sa asawa ko para masira ang mood nito. Isang araw, nagsara kami ng pwesto ni nanay ng maaga. Sabi ko sa kanya, sosorpresahin namin si Banjo kasi kaarawan ng asawa ko. Pumayag naman siya at hindi na nagsalita pa ng marami. Basta ang alam ko, mahal ako ni nanay at suportado niya ako saan man ako masaya. Namili kami sa isang malaking tindahan ng mga ihahanda. Kumuha ko ng spaghetti, pangmaha blanca at pansit. Gusto ko kasi na kahit minsan man lang maging espesyal ang araw na ito para sa kanya. Habang nakapila sa counter, nakita namin ang asawa ng kumpare ni Banjo. May mga binili rin. Nagkabatian kami sabay na patingin siya sa mga pinamili ko. Naitanong niya kung ano ang okasyon at mukhang espesyal ang mga yun. Ngumiti na lang ako at sabay sabing may sosorpresahin kami. Umangutangulang si Tanya, ang asawa ng kumpare ni Banjo na si Lucas at saka umismid. Ang sabi niya may pasuspense pa raw ako, wala naman daw mawawala kung sasabihin ko sa kanya. Nainis ako dahil parang nainsulto ako sa paraan ng pagkakasabi niya, kaya naman nagpa siya kong sagutin siya. Alam mo Tanya, wala ka namang pakialam kung may gusto kong sorpresahin. Mas paglaanan mo na lang ng pansin yung sarili mo, hindi ka na nga nakakapagsuklay . Inis kong wika sa kanya. Kapag sinabi ko kasi ang plano ko, ikukwento niya yon sa asawa niya. Tapos si Lucas naman, ikukwento kay Banjo ang plano namin ni nanay. Hindi na surprise yun kasi nga malalaman na nila. Umirap sa akin si Tanya at nauna kaming iniwan. Nagmura si nanay at masamang tinitigan si Tanya pero pinigilan ko na lang siya kaagad. Sinabi ko na hayaan na lang niya ang babae. Nagpatuloy kami sa pamimili at sinundo pa ang mga bata sa eskwelahan.
Pagdating sa bahay, naging abala kami sa pagluluto. Hindi ko alam na noong mga oras na yon, kinukwento na pala ni Tanya kay Lucas at Banjo ang maling impormasyon para lang mag-away kami ng aking asawa. Pinalabas niya na may kinatagpo akong lalaki at kinukonsinti pa ako ng aking nanay. Narinig ito ng kaibigan kong si Ada kaya kaagad niyang ikinuwento sa akin ang lahat. Naku Elena, hindi ka dapat nagtitiwala sa Tanya na yan. Ang galing humabi ng kwento. Biro mo, sinabi niya sa asawa mo na may kinakatagpo kang lalaki at binilhan mo pa raw ng groceries. Sumbong niya sa akin. Todo tanggi ako sa mga paratang ni Tanya dahil hindi naman totoo. Gayunpaman, nataranta ko. Alam ko kung paano magalit si Banjo. Nagwawala yon at kung minsan, napagbubuhatan pa ako ng kamay. Hinawakan ako ni nanay tsaka niya sinabi na dedepensahan niya ako dahil hindi naman daw yun totoo. Umalis kaagad si Ada nang makarinig ng kalansing sa gate. Dumating na si Banjo. Abot-abot ang kaba ko at lihim na nagdarasal na sana wag na siyang mag-iskandalo. Kaso lang, sinalubong niya ako ng isang malakas na sampal. Walang iya ka, Elena! Nagtatrabaho ako ng marangal tapos ipanggagastos mo lang sa lalaki mo? Ang kapal ng mukha mong gamitin ang perang pinaghirapan ko sa kalandian mo! Nanggigigil niyang wika. Nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari kaya hiningal ako sa tindi ng emosyon. Hindi totoo yan. Yang nakuhanan mo ng peking balita, Makati lang talaga ang bibig. Mas naniniwala ka sa mga tsismosa ha, ganun ba? Galit na galit ko ding wika sabay tulak sa kanya. Nagsimula ng mag-iyakan ang aming mga anak na nahintakutan sa naging reaksyon ng tatay nila. Maging ang ilang kapitbahay ay naiskandalo at nakiusyoso sa ingay na likha namin. Nang mga sandaling yun, wala na akong ibang nais gawin kundi ang ingudngod ang nguso ni Tanya sa kalsada. Galit na dinuro ako ni Banjo sa kanya sinabing kahit kailan hindi raw sinungaling si Tanya. Kaya nga sila namuhay ni Lucas nang hindi nag-aaway, na malayo raw sa gulo dahil mabuti at mabait daw ang kumari niya. Halos masuka ako sa pandidire dahil sa lahat ng sinabi niya. Itinanggi ko ang lahat ng yon pero dinamay pa niya si nanay at sinabing kinukonsinti raw ang kalandian ko. Kinakampihan pa niya ang babaeng inggitera at walang ibang trip sa buhay kundi ang manira ng pagsasama ng iba. Umiyak ako at galit na sinabi kay Banjo na umalis kami ni nanay dahil nais namin siyang sorpresahin sa kaarawan niya. Na hindi ko sinabi kay Tanya ang balak ko dahil mas lalong sisirain ni Tanya ang plano ko at hindi na ito magiging sorpresa pa. Sa halip na mahiya at humingi ng tawad, binalibag pa niya ang kawayan naming sofa at saka umalis. Hinihingal akong umiiyak lalo na't animoy may palabas sa telebisyon na nakadungaw pa talaga ang mga kapitbahay namin sa bintana. Inasikan ko silang lahat at saka sinabing tapos na ang palabas kaya magsilayas na silang lahat. Hindi ko naikalma ang aking sarili, lalo na at narinig ko ang matinis na halakhak ni Tanya sa tapat lang ng bahay. Kaya ganun na lang ang mabilisan kong paghakbang at nakita nga siya sa labas ng bahay nila. Walang sabi-sabing sinampal ko siya na ikinagalit niya sa akin. Pero nang mga sandaling yun, hindi ako nakaramdam ng takot. Sumigaw si Tanya at lumaban sa akin ng sabunutan. Kaso lang iba talaga ang nagagawa ng galit. Tipong hindi ako papayag na hindi manalo sa away namin na yun. Nagawa ko nga siyang ingudngod sa simento kaya siya nagkagalos. Dito na nagkagulo ang mga kapitbahay. May naririnig pa akong nagpupustahan ng mga adik. Natataranta naman na lumabas si Lucas at dinaluhan ng kanyang asawa. Tinulak niya ako kaya ako naman ang natumba sa semento. Sakto naman na nakita ni nanay ang nangyari kaya tinulungan niya ako. Nilapitan pa niya si Lucas at makailang beses na binayo sa dibdib. Walang yaka! Sinaktan mo ang anak ko! Singhal ni nanay pero binalya siya ng lalaki sabay dinuro. Rendahan mo yung anak mo nang hindi makapanakit ng iba. Away nilang mag-asawa nang dadawit pa ng iba. Wika niya kaya tumayo ako at galit na binato ng tsinelas ang asawa niya. Nang dadawit? Ang asawa mong may makatiyang dila ang dahilan ng pag-aaway namin. Tapos ngayon kami pa ang sisisihin mo? Ikaw ha, Tanya?
Kung may delikadesa ka, bakit kailangan mong gumawa ng kwento? Walang yakang babae ka? Hindi na ako magtataka kung dumating ang araw maging kabit ka ng iba. Ang lakas mong gumawa ng kwento, kaaawaan kang talaga. Gigil na gigil kong wika sa kanila. Hinila na ako ni nanay noon at pinagpepiestahan na raw kami ng mga tao. May nagbabayaran na nga ng pustahan dahil alam nila kung sino ang mananalo. Kaya naman tumigil na rin ako at hinayaang nagsalita si nanay. Kung ayaw nyo naman pala ng gulo, iwasan nyo ang gumawa ng kwento. Mamaya niyan magsugat ang bibig nyo sa kada dada. Wika niya at hinila na ako papasok sa bahay. Iyak lang ako ng iyak noon, lalo na't hindi umuwi si Banjo buong gabi. Ni hindi ko alam kung saan siya nagpunta o kung sino ang mga kasama niya. Maging si nanay ay hindi ko napigilan ng magpunta sa kwarto niya. Magpapahinga daw siya ng maaga, pero duda ko talaga kung yun nga ba ang gagawin niya. Basta ang alam ko, nakatulog ako sa labis na sama ng loob at nagising ng madaling araw sa sigaw na nangyayari sa kapitbahay. Nagwawala si Tanya dahil na-stroke daw si Lucas. Kinailangan na dalhin sa ospital ang lalaki kaya ginising ang ibang kilalang kapitbahay. 3 sa mga kalalakihan ang tumulong. Dinala daw sa ospital kaagad ang lalaki. Hindi ko na alam ang nangyari dahil bandang 7:00 ng umaga ay nakauwi kaagad sina Tanya at Lucas. Ayon sa nasagap kong balita, hindi raw pwedeng i-confine sa ospital si Lucas dahil walang findings ang doktor. Base sa check-up na ginawa sa kanya, ay wala namang kakaiba sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pinauwi sila. Hindi makapagsalita si Lucas. Namagaraw ang dila nito ayon kay Ada na pasimpleng tsismosa din naman. Natawa ko kahit papano. Nasabi ko pa, buti nga sa kanila. Sabi naman ni Ada na instant karma daw ang mga etsyosera kong kapitbahay. Hindi na nga ako nagsalita noon. Pero alam ko naman na si nanay ang may kagagawan nun. Kaso lang, hindi ko kaagad na pagtanto na ang ginawa niyang pagkulam kay Lucas ay wala na palang bawian. Makalipas ang 1 linggo, malaki na ang ipinagbago ni Lucas. Ang dating malusog at maskuladong katawan nito, naging butot balat na. Nanlalaki din ang mga mata at halos lumuwa pa. Ang mas nakakadiri pa, nagsusugat ang labi nito na parang matutuklap na. Hindi ako kailanman nakadalaw kina Tanya dahil hindi kami okay. Pero yung asawa kong si Banjo, halos araw-araw sa bahay ng kumpare niya. Palaging minomonitor ang kalagayan ng kaibigan. Ewan ko nga lang ba kung si Lucas talaga ang inaaligid-aligiran niya. Baka kasi dahilan lang niya yon para makalapit kay Tanya. Grabe kung ipagtanggol niya ang babae na yon. Nakakaselos. Para kasing nanlalamig na siya sa akin itong mga nakaraang araw. Kapag tinatanong ko naman siya, lagi niyang sinasabi na wag ko raw siyang pag-iisipan ng masama. Wala daw siyang ginagawang ikasisira ng pamilya namin. Nagtiwala din naman ako sa sinabi niyang yon. Palagi kong nakikita na paalis-alis si Tanya at pumupunta sa albularyo. Hindi na daw kayang gamutin ng doktor ang kanyang karamdaman kaya hindi ako nakatiis at nilapitan ko sila. Pwede ko bang makita ang bibig mo, Lucas? Mahinahon kong tanong sa kanya. Pumayag ang lalaki at nahihiyang ngumiti sa akin. Para bang nagsisisi siya sa ginawa niyang pagkonsinti sa asawa niya at sa pagtulak sa akin. Nagpapasalamat na lang din ako na hindi bayolente ng mga sandaling yon si Tanya. Kinausap niya ako ng maayos. Sinabi ang findings ng doktor nitong nakaraang check-up uli nila. Cancer daw ang sakit ng lalaki, dala ng walang tigil nitong paninigarilyo. Nahindik kasi ko nang makitang buhay pa nga si Lucas ay nabubutas na ang kabilang pisngi niya at nakikita ko na ng malinaw ang buto sa bungo niya. Nangangamoy malansa din ang lalaki, naaagnas at may nana sa butas na tinatakpan niya. Napaatras ako, maging ang dila niya ay tinubuan ng mga ugat. Nagsisitayuan ang balahibo ko sa katawan habang naaalala ko ang itsura ng bibig niya. Pinatakpan ko na lang kaagad at hindi na ako nangulit pa.
Pero nangati talaga ako sa labis na panghihilakbot. Kaya nagpaalam ako sa kanya na papasok na ako sa bahay. Hinanap ko kaagad si nanay. Alam kong kalabisan na, pero gusto kong bawiin na niya ang ginawa niya sa kumpare ni Banjo. Natuto na din naman kasi sila ng leksyon. Alam kong hindi na nila uulitin ang mga bagay na ginawa nila sa akin. Pero pinanlisikan lang niya ako ng mga mata. Kapag daw binawi niya ang kulam na ibinaon niya sa katawan ni Lucas, mas lalo kaming madidiin na siya ang kumulam sa kanila. Nag-alala ako dahil baka humantong na sa mas malalang sitwasyon si Lucas. Naaawa na din ako sa kanila. Literal na naubusan sila ng lahat-lahat, lalo na't si Lucas lang naman ang nagtatrabaho para sa kanila. Hinintay ko na umalis si nanay sa kwarto niya, tsaka ako hinalungkat ang kanyang mga gamit. Kaso lang, hindi ko yun mahanap. Natatakot ako na dumating ang panahon, matuklasan ni Banjo ang lihim ni nanay. Ayoko nang muli pa silang magkagulo. Naging tahimik ako buong araw at minatyagan si nanay. Mabuti na lang talaga nagpaalam noon si Banjo. Natanggap siya sa bagong inaplayan. Magtatrabaho din siya sa gabi para may dagdag allowance daw ang mga bata sa school. Sa Sabado pa ang uwi niya dahil stay-in sila sa pinapasukan niya bilang security guard. Malapit na din kasi ang closing exercises at hindi sa pagmamalaki pero matatalino ang mga anak namin. Lahat sila ay walang mintis pagdating sa honor roll. Nagawa kong bantayan ang lahat ng kilos ni nanay. Alam niya na binabantayan ko siya dahil namataan ko siyang nililipat ang mga gamit niya sa kung saan. Kaya para makasigurado, naghintay ako na sumapit ang gabi para masundan siya sa kanyang pupuntahan. Pagkatapos nga namin maghapunan, nagpaalam si nanay na mauuna na sa kanyang kwarto. Mabilisan kong inasikaso ang mga bata at pinatuloy ko na nang wala na akong ibang ginagawa. Pinakiramdaman ko siya. Bandang 11:00 nang lumabas ng kwarto si nanay. Nagpanggap akong natutulog kaya wala siyang kaalam-alam sa mga pinaggagawa ko. Nakita ko siyang nagtungo sa likod bahay, papunta sa mayayabong na puno ng mangga at akasya. Nilibot ko ng tingin ang paligid at nagulat ako. May nakasinding itim na kandila sa buong paligid ng pinakabakuran. Sa pinakagitna ng espasyo ay may hugis bilog na simbolong nakaguhit kung saan nakapaloob ito sa isang malaking bituin. Naroon si nanay, nakaluhod at nagdarasal. Para bang wala siyang balak na magpaistorbo kahit kanino. May suot din siyang itim na kapang hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang alam ko lang, ito ang unang pagkakataon na nakita ko si nanay na ganito. Para siyang mas mataas na uri ng mangkukulam na nakikita ko lamang sa mga palabas. Sa tabi niya ay may kahong nakabuyangyang ang laman. May mga garapon na may lamang iba't ibang klase at nakakalasong insekto, may telang puro sulat Latin ang nakalimbag, may bungo ng tao na may binilot na mga papel, may libreta at anting-anting, may mga ugat at iba't ibang klase ng dahon na nakalagay sa bawat botelya at mga langis na kumikislap ang laman. Sa kabilang bahagi naman ay isang pinagtabi-tabing bato na may naglalagablab na panggatong sa ilalim kung saan may nakasalang na kawa na kumukulo ang lamang kulay asul na likido. May mga manikang nakasabit at may nakatatak na pangalan ng tao. Litrato din ng kung sino-sinong tao at mga karayom. Napatakip ako ng aking bibig. Kinilabutan ako sa pwedeng gawin ni nanay nung mga sandaling yun. Parang may papatayin siya o mas malamang may kukulamin na naman siya. May malaki at makapal namang libro sa gitna kung saan ito ang pinagkakaabalahan niyang basahin. Hindi ko maintindihan ang bawat katagang binibigkas niya. Sumasakit ang ulo ko sa pilit na pag-intindi habang napatitig. Umaasa akong babawiin niya ang kulam lalo na't may hawak naman siyang krusipiho. Yun nga lang ay nahindik ako nang makitang baligtad ang pagkakagamit niya rito. Nasa puko ang aking dibdib dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung dapat ba akong mapanatag pa sa aking nakikita lalo na't hindi na normal ang mga bagay na nakikita kong ginagamit niya. Sinubukan ko siyang lapitan pero nagbago ang isip ko. Umatras ako at nagdalawang isip sa kung ano ba ang susunod na hakbang ko.
Hindi ko sinadyang makalikha ng ingay nang may masipa akong lata, kaya halos mapaihi ako sa labis na takot nang maging marahasang paglingon ni nanay at nasilayan ko ang kanyang asul na kulay na mga mata. "Nanay?" Tanging nasabi ko na ikinatayo niya. Nilapitan niya ako at tinitigan ng maigi. "Anak, ang isang mangkukulam ay hindi marunong magpatawad. Alam mo bang pwede nilang ibalik sa atin ang lahat ng karamdaman na binigay natin sa kanila? Kaya marapat lang napatayin natin ang mga taong gustong sumira sa buhay mo." Nanlilisik ang mga mata niyang wika. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Para bang umurong ang dila ko. Tinalikuran ako ni nanay at sinabing wag na wag akong manggugulo. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Ang maging matindi ang pagnanais niyang maghiganti na hindi na niya iniisip kung makatarungan pa ba ang pagnanais niyang makaganti. Napalunok ako. Pakiramdam ko na walan ako ng lakas sa aking nakita. Para bang isang hindi tao si nanay base sa kanyang itsura. Nangingitim ang kanyang mga kuko, katulad din ng pangingitim ng kanyang labi na uhaw sa dugo. Wala naman akong intensyong guluhin siya. Ang gusto ko lang ay malaman kung ano ba ang totoong plano niya dahil kinikilabutan ako sa ginagawa niya. Maya-maya lang, dinampot niya ang isang litrato ng babaeng kilala ko, si Tanya. Nagsimula na namang maghorementado ang dibdib ko. Gusto ko siyang pigilan pero wala akong magawa. Nakapikit ang mga mata ni nanay habang hawak niya ang librong kulay itim at paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang tila bahangin lang ang nakakaintindi. Mas lalong nanlamig ang aking buong katawan. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking suot na pantulog. Palatanda ang napaihi na nga ako sa labis na takot. Napaantanda ako habang naririnig ang paulit-ulit niyang pag-usal ng mga banyagang salita hanggang sa marinig ko ang banayad na ihip ng hangin. Mula sa mahina hanggang palakas ng palakas, nangangalit habang iwinawasiwas ang bawat sanga ng malalaking punong nagsisilbing hamog niya sa maliwanag na buwan. Sinamaan niya ako ng tingin. "Huwag kang magdasal, tonta! Hindi umaabot dito ang kapangyarihan ng Panginoon ko!" Anya sa boses lalaki. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Muli na naman siyang umusal ng ritual. Bawat kataga ay nagdala ng kakaibang kilabot na nagpatindig ng aking balahibo. Napansin kong dumilim ang paligid ng takpan ng makakapal na ulap ang liwanag na dapat sana ay hatid ng bilog na buwan. Kasabay nun, namatay at muling nagsindi ang mga kandila kahit wala namang gumagalaw. Nanginginig sa takot na tutup ko na ang aking bibig habang pinagmamasdan siyang dinampot ang makinis na punyal na yari sa kung anong klaseng diamante at iginuhit ang talim nito sa kanyang palad. Napapikit ako ng mariin nang makitang pumatak ang kulay pulang likido sa litrato at librong magkatabi. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Lucas ang binigyan niya ng karamdaman, pati na si Tanya. Nagkagulo nga kinabukasan sa aming kalye, kagaya ng inaasahan. Nagising kami na may mga tumubong butlig sa katawan ni Tanya. Mas masahol pa sa nakuhang karamdaman ni Lucas. Ang kanyang braso at hita ay nagsugat-sugat at halos hindi na makitaan ng matinong balat. "Tulungan niyo ako! Maawa naman kayo, ayoko ng ganito. May nararamdaman na nga ang asawa ko, pati ba naman ako magkakaroon din ng ganito?" Umiiyak niyang wika kaya hindi ko maiwasang aluin siya kahit na alam kong hindi ko dapat ginagawa. "Tahan na, Tanya. Walang may gustong mangyari niyan sa'yo. Kung gusto mo, tutulungan kita." Sabi ko subalit tinulak lang ako ng babae. "Itigil mo na nga ang kaplastikan mo, pwede? Alam ko naman na ikaw ang may kagagawa ng kamalasan sa pamilya ko eh. Baka nga ikaw pang nagpakulam sa amin." Singhal nito sa akin. Hindi makapaniwala na napatingin ako sa paligid. Nagsisimula na akong titigan ng mga tao kaya naman gayon na lang ang takot na aking nadarama. Paano na ngayon kapag mas nagtagal pa ang pagsasalita ni Tanya, baka may masabi siyang magsisilbing dahilan para kamuhian ako ng mga tao.
Napapahiyang tinalikuran ko siya at pumasok sa bahay. Nakita ko si nanay na aliw na tinititigan ako. Sabi niya, nakita ko na ang hinahanap ko. Ako ngayon ang pinagbibintangan na mangkukulam. Kaya paano raw niya bibigyan ng pagkakataon ng mga taong nais akong saktan? Umiyak ako at nagkulong sa kwarto buong araw. Hindi ko man lang pinansin si Ada na binabalitaan ako ng kung ano-anong nasagap niyang balita sa labas. Kesyo daw nakita niya si Tanya na nagnanaknak na ang buong katawan sa dami ng nana. Nalalanghap na raw ng maraming tao ang lansa mula buo niyang katawan at nilalangaw na din siya kapag nakatambay sa labas. Kinikilabutan pa nga raw si Ada kapag napapatingin sa bawat sugat niyang may lumalabas na nana sa bawat pigha. Halos hindi na ito mabakante ng mga langaw. Ang langaw naman may kasamang uod kaya naiiwan doon ang mga nakakahindik na nilalang at nagpaparami. Wala akong masabi sa lahat ng mga nalaman ko. Nawalan na ako ng gana na ipaglaban ang aking sarili dahil wala din namang makakaintindi. Ako pa din ang lalabas na masama. Kagaya nga ng aking inaasahan, pag-uwi ni Banjo ay galit na galit niya akong sinugod. Parang napaso ng nagniningas na baga na nagtatakbo si Ada dahil sa takot na madamay. "Hayop kang babae ka!" Singhal niya sa akin sabay sakal kaya wala akong magawa kundi pigilan ang kamay niyang humihigpit ang hawak sa leeg ko. Hindi ko alam kung anong klaseng balita na naman ang nasagap niya sa labas ng aming bahay at ganito na lang siya kagalit. "Banjo, hindi ako makahinga! Ano na naman bang ginawa ko?" Naiiyak kong wika sa kanya. Galit niyang sinabi sa akin na nagsumbong sa kanya si Tanya. Kinulam ko raw siya. Anong klase daw akong asawa at nagawa ko siyang ipahiya sa mga kaibigan niya. Dahil sa narinig ko ay nagkaroon ako bigla ng lakas at tinuhod siya sa pagkalalaki niya. Nanginginig na dinuro ko ang kapitbahay namin at emosyonal na umiyak. "Diyan ka magaling sa pagkampi mo sa kanila. Paano naman ako, Banjo? Nagagawa mo pa akong saktan dahil lang sa mga hayop na yan? Anong klase kang asawa?" Nanggagalaiti kong sigaw. Bago pa man makasagot si Banjo, narinig namin na nagsalita si nanay. "Isa siyang pariwara at masamang klase ng asawa. Bakit? Dahil matagal ko nang alam ang kalokohan ni Banjo, anak. Hindi ko lang masabi-sabi sa'yo dahil ayaw kitang masaktan. Ni hindi nga natakot na pinagbantaan niya ako eh. Ngayon, hindi ko na kayang manahimik pa sa mga pinaggagawa niya. Kabit niya ang Tanya na pinagtatanggol niya sa'yo ngayon." Deklara ni nanay na labis pumunit sa aking puso. Sumama ang tingin ko kay Banjo. Nagpakabuting asawa at ina ako ng mga anak namin pero ito ang igaganti niya. Ang gawin akong masama at mukhang inapi ko ang kabit niya. Tama nga ako sa sinabi ko dati na kabit niya si Tanya kaya niya ipinagtatanggol. Napakawalang yani lang talaga. Dahil sa labis kong galit, binayo ko siya at pinagtutulak palabas ng aming bahay. Tutal may ambag din naman ako sa pagbili ng lupang kinatitirikan nito at sa pagbili ng materyales ng tahanan namin, mas maigi nang palayasin ko siya. Ang ambag niya rito ay kabayaran na ng lahat ng panlolokong ginawa niya sa akin. "Tutal may kabit ka naman, makitira ka na sa kanila. Magsama kayong mga marurumi at mga baboy. Mga hayop kayo! Niloko mo ko! Minahal kitang hinayupak ka!" Sigaw ko kaya naalarma na naman ang mga marites sa kalye namin. Muli para silang nakakita ng live scene sa telebisyon dahil sa ingay na gawa namin. Lagi na lang ganito, lagi na lang may eskandalo. Hindi man lang nagtangka si Banjo na humingi ng tawad sa akin. Parang natuwa pa nga siya na pinalayas ko eh. Nagsisisigaw pa siya na hindi magbibigay ng sustento sa aking mga anak kaya niyakap ako ni nanay. Ang sabi niya, kaming dalawa na daw ang bahala sa mga anak ko. Huwag ko nang asahan pa ang asawa ko. Gaano man kasakit ang sinapit ko, ay pinilit kong magpakatatag. Sinipagan ko ang pagbibenta ng isda at dinoble ang higpit pagdating sa aking pamilya. Walang sino man sa aking mga anak ang pwedeng lumapit o makipag-usap kay Banjo nang hindi ko pinapayagan.
Matuling lumipas ang ilang araw. Kumalat ang balitang sabay daw na namatay si Tanya at Lucas. Hindi na kinaya ang karamdamang dumapo sa kanila. Marami ang natuwa dahil marami din silang nagawa ng atraso sa mga kakilala ko. Pero marami din ang nailang at natakot sa akin. Wala nang ang nais na lumapit sa akin, maliban kay Ada. Siya pa din ang naghahatid sa akin ng mga balita. Medyo huminto na si Nanay sa pagtitinda ng isda, pero napansin kong bumalik siya sa pangungulam. Mas malaki pa nga ang kita niya kesa sa akin eh. Akala ko okay na siya sa ganon. Ang kaso lang, nakatatak na din pala sa kanyang isipan ang gumanti sa aking asawa. Nagising na lang kami isang araw na nasa harapan ko na naman si Banjo. Panay ang hingi ng tawad at nagmamakaawa sa akin. Gusto niyang makipagbalikan. Ang problema lang, may karamdaman siya. Lumobo ang tiyan niya. Palaging may kabag. Hindi ko tuloy alam kung ano ang ginawa ni Nanay, pero nasisiguro kong may kinalaman siya sa pangyayaring ito. Dahil kasal pa naman kami ni Banjo kahit papaano, wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin siya. Hindi ko naman kayang pagmasdan na lamang siyang ganon ang sinapit, lalo na at mistula na siyang isinumpa sa kanyang kalagayan. Nakakalungkot lang talagang isipin na kung kailan nangyari na ang mga bagay na hindi inaasahan, tsaka pa magtatanda ang mga taong marami ng sinaktan. Tsaka pa nila naisip na may mga bagay talaga sa mundo na hindi na nila kayang kontrolin pa, katulad ng kulam. Kasi kung wala silang kinatatakutan, hindi sila magbabago ng ganito. Masakit para sa akin ang sinapit ng pamilya namin, pero anong magagawa ko? Ito na yata ang nakaguhit sa aming kapalaran. Ayun nga lang, isa sa mga nagdurusa ay ang mga anak ko. Umuwi sila sa bahay ng hapong yon na umiiyak, nagtatanong. Kinukutsa raw sila ng eskwelahan, dala ng may mga kaklase silang kapitbahay din namin. Pinag-uusapan raw sila ng mga mangkukulam. Tapos iniiwasan na daw sila ng mga kalaro nila sa takot na baka mapagdiskitahan daw nila ang mga ito. Sa totoo lang, nasasaktan ako para sa mga anak ko. Hindi sila dapat ang nagsasuffer. Hindi sila ang dapat na nahihirapan. Pero anong magagawa ko? Nangyari na ang nangyari. Siguro naman may magagawa pa ako para ayusin ang mga bagay-bagay. Sinubukan kong dalhin sa albularyo ang aking asawa. Humingi ng kahit na anong advice para sa ikagagaling niya. Nakakatatlong albularyo na nga akong nalapitan, pero iling lamang ang tangi nilang nagagawa. Malakas daw ang mambabarang na kumanti sa aking asawa. Kung magagawa ko lang daw na mapalambot ang puso niya, baka may pag-asa pa. Hindi ko alam kung ano ba ang tumatakbo sa isipan ni Nanay dahil ilang beses ko na siyang nakitang gigil na gigil sa kanyang ginagawa. Para bang natutuwa pa siya. Muli akong naghalungkat sa silid ni Nanay nang minsang umalis siya. Marami akong nakitang bagay na hindi na dapat tinatago doon dahil nga nagpupunta sa loob ang mga anak namin. May mga pangalan at litrato ng taong kailangan niyang pahirapan. May mga listahan ng mga taong papatay na talaga sa tulong ng kulam. May mga taong nakadepende ang matatanggap na kulam ayon sa kasalanan. Nabaghan ako. Hindi ito ang pinangarap kong buhay namin ng pamilya ko. Kaya naman sobrang nasasaktan ako sa mga nangyayari. Kaya nang sandaling yon, nagpasya akong sunugin ang mga bagay na nagpapalakas ng loob ng nanay ko. Panahon na din naman siguro para siya ang disiplinahin ko. Ayokong mabuhay gamit ang perang bayad sa pagpatay sa ibang tao gamit ang pangkukulam. Tinipon ko ang mga ito sa likod bahay at sinilaban. Sa ganoong sitwasyon ako naabutan ni Nanay. Halos isumpa niya ako sa aking ginawa, pero buo na talaga ang loob ko. Tatapusin ko na ang kanyang kasamaan. Nagwala si Nanay at pinagtatapon lahat ng halaman na maabot ng kanyang tingin. Wala siyang pinipili, pati mga paso ay pinagbabasag niya, kaya maging si Banjo na noon ay nasa salas, napasilip sa kung ano ang nangyayari sa amin.
Napaiyak ako nang magpalipat-lipat ang tingin ni Banjo sa mga gamit na sinunog ko. Wala pa man siyang sinasabi, pinagtapat ko na ang lahat ng nalaman ko. Sinabi ko sa kanya ang kakayahan ni nanay na kahit wala pa ang mga sinunog ko ay magagawa niyang makapanakit ng tao. Napaatras si Banjo. Akala ko nga magwawala siya at magagalit sa akin. Pero napaiyak ako sa kanyang sinabi. Inay, halos masira na ang ulo ko sa kaiisip kung sino ba ang taong may malaking galit sa akin at nagawa akong bigyan ng ganitong karamdaman. Pero ngayon nalaman ko, wala akong ibang hiling kundi sana mapatawad niyo ako. Hindi ko sinasadya na minsan naging masama. Hindi po ako perpekto at nakakagawa ako ng kasalanan kahit hindi ko naisin. Sana mapatawad niyo ako ni Elena. Wika niya sabay na paiyak. Hindi ko natiis si Banjo. Mahal ko siya sa kabila ng lahat pero hindi si nanay. Pinanlisikan niya lang kami ng mga mata, sabay sabing hindi raw libre ang kanyang kapatawaran. Mas lalong hindi ako sang-ayon sa kanyang ginawa. Ang Diyos nga kayang patawarin kahit na ang pinakamasamang tao sa mundo siya pa kaya? Tunay na nilamon na nga siya ng puot at kadiliman. Inalalayan ko si Banjo at hinayaan ng magpahinga. Sinabi ko sa kanya na ako na ang makikipag-usap kay nanay. Kaso lang sa hindi inaasahang pangyayari, umungol sa labis na sakit si Banjo. Sinapo niya ang tiyan niya kaya nagulantang ako. Takot ako na baka may mangyari ng masama sa kanya. Muli kong binalikan si nanay at pinakiusapan na tama na. Tigilan na niya ang kanyang ginagawa. Pero hindi niya ako pinakinggan. Sa katunayan, mas naging doble ang paglaki ng tiyan ni Banjo. Ni hindi na siya nakakapagsalita. Ang mga anak naman namin ay wala noong sandaling yun na ipinagpapasalamat ko na din dahil hindi nila makikita kung gaano kahirap ang sitwasyon ng kanilang ama. Mapait nang umiti si Banjo sa akin, sabay sabing mahal niya ako. Na sinagot ko naman at sinabing mahal ko rin siya. Hindi ko alam, huli na pala yun. Walang ano-ano, sumabog sa aking harapan ang katawan ni Banjo. Nangamoy lansa ako, lalo na't halos masiraan ako ng bait nang magkalat sa aking muka at sa ibang parte ng aming bahay ang lamang loob ng aking asawa. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Nagkalat ang buhangin sa kung saan na mukhang siyang ginamit ng aking ina para pahirapan si Banjo. Ni hindi ako nakapagpakawala ng palahaw, natulala lang ako sa aking mga nakita. Gustuhin ko mangsakta ng aking ina, wala na. Tapos na ang lahat. Hindi ko na maibabalik si Banjo sa dati dahil wala na siya. Kung sana hindi na ako nagdrama pa nung araw na nalaman kong niloloko ko ni Banjo, hindi ito mangyayari sa kanya. Kung sana hinayaan ko na lang sila ni Tanya na harap-harapan akong pagtaksilan. Kasi kahit ako naman talaga ang nasaktan, malinaw na ako pa din ang magdadala ng konsensya. Hindi ako matatahimik hanggat nabubuhay ako. Kumalat sa aming lugar ang pagkamatay ni Banjo. Sa edad kong 31, nabiyuda na kaagad ako. Simula noon ay wala nang sino man ang nais na mapalapit sa akin, maging si Ada. Naisip niya, nagawa ko raw kulamin ng sarili kong asawa, paano pa kaya siya na kaibigan ko lang. Literal na nasira ang buhay ko sa mga nangyari. Pero anong magagawa ko? Ganun na ang tingin nila sa akin. Nagpasya akong lumipat ng tahanan. Malapit pa din sa dati naming tinitirhan pero nasa kabila ng kalye. At least kahit alam ng mga tao ang pinagdaanan ko, hindi naman nila ako ginugulo. Hindi nila ako pinakikialaman. Mas tahimik na ang buhay ko ngayon. May mga gabi na lang na hindi kayang iwaglit sa isipan ng mga nangyari kina Tanya, Lucas at Banjo. Minsan dinadala nila ako sa panaginip. Humihingi ako ng tawad sa kanila. Nagmamakaawa na itigil na nila ang pagpapakita at panggagambala. Ngunit may mga panahon talagang kung kailan nais ko ng mamuhay ng normal ay hindi ko magawa.
Sumama sa akin sa paglipat si nanay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pangungulam. Hindi ko na siya tinangkang pigilan pa. Ang mahalaga sa akin, malinis na ang konsensya ko at hindi ko kailanman kinukonsinti ang mga pinaggagawa niya. Hanggang dito na lamang po, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Naway nakapulutan niyo ng aral ang aking binahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.